So part 2, nakat na kasi 10 minutes lang Okay, yung so maximum. Ayan. Doon sa third question. number 3, no? So since yung sagot ko dito, probably we need to soak yung yung word ni God kasi before tayo mag-start sa ginagawa natin tuwing umaga is we need the word of God ang instill nga kasi the moment kasi we are feeding ourselves yung busyness ng or yung noise ng mundo. So I'm sure na I know na kayo rin naranasan din yun na hindi mas parang wala kayong wala kayong hindi mo naririnig hindi yung, kompleto yung volume. Kailangan hinaan mo yung volume ng world para marinig mo yung boss ni Lord. Kasi parang hindi siya may mga feeling ba kayo guys na pag hindi kayo nakapag-devotion, nakapag-usap na kayo nakapag-pray, o nag-pray lang o nag-break ng word ni God. Diba? Parang hindi kompleto yung buhay mo. Alam mo yung panahon mo. Kasi 'di ba yung mo lang pag-start ng mo yung araw mo problema na kaagad sa trabaho, sa pamilya, distraction sa traffic. Alam mo guys, parang hindi mo na naisip, parang yun. Probably yun yung kailangan natin gawin. O kailangan kong gawin. So siguro yung mga ano ba dito, itigil na para mapanatiling malinis ang iyong sarili at hindi mahawa sa iyo. Yan, do not compromise lang talaga sa ginagawa ng tao. So focus lang kay God, panong yung pinapagawa niya sa atin, or yung kung message nga natin sa about obeying, so we need to obey God no matter what it is. Kasi sabi dito, ang totoong pananampalataya ay sinusunod nga talaga yung word of God. Hindi lang basta yun alam. Saka may doon sa sinabi mo kaninang soak, may naalala ko na preaching noon ni pastor namin sa Malolos, Pastor Eddie. Sabi niya, example daw, kunyari ang sponge, pag binabad mo yan sa chocolate, pag piniga mo yan, hindi naman pwedeng lalabas niyan is di ba? Tubig. So chocolate din. Kung ano yung Ngayon, pag piniga mo ang toothpaste, syempre lalabas din toothpaste. So malalaman ng totoong katauhan ang isang tao, like yung lalo na yung kanyang faith, pag piniga na siya ng mga trials. So kung saan ka babad, yun ang pag piniga ka, yun ang lalabas sa'yo. Kung babad ka sa mundo, pag piniga ka ng pagsubok, lalabas sa'yo puro reklamo, galit ka na kay Lord, lalayo ka na, backslide ka na, or i-curse mo na si God, ganyan. Pero kung babad ka sa Panginoon, sa malakas ang prayer life mo, ang pagbabasa mo ng Bible, alam mo yung diba, yung promises ni Lord, ina-apply mo sa buhay mo. Pag piniga ka, yun ang ang magmamanifest sa'yo is yung real faith nga sa situation. O ganun siya. So, kailangan lang talaga para, tapos sabi pa sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, napakahalaga ng godly perspective talaga sa situation. So, kasi ang perspective ng world, pag may mga pinagdadaanan ka, para bang daanin mo gawin mo kung ano yung makakapagpasaya, no matter how wrong it is. Ginagawa ng lahat, gawin mo na rin. Hindi ganun. So, godly perspective, talagang naka-anchor ka dun sa kalooban ng Diyos. Yun ang susundin mo, hindi yung sinasabi ng mundo. So, ayun. Okay, so wrap up. we wrap up. So, yun guys, pwede nyo itong pag-usapan sa family para rin mag-grow din yung nyo, spiritual life nyo together. So, ayun, that's it for today's next week ulit. Thank you. God bless everyone. Thank you. Si Aldrin.